Tayo po ngayon ay nasa ikalawang linggo ng Adbyento at sa linggo din pong ito, itinalagay itong araw para sa mga Katolikong may kapansanan. Kaya espesyal natin silang ipanalangin sa banal na misang ito. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Ngayong ikalawang linggo ng Adbyento, ipinakikilala sa atin si Juan na siyang maghahanda sa daan ng Panginoon. Siya ang simbolo at huwaran ng paghahanda sa panahong ito. Kung sa unang linggo ng Adbyento ay binigyang pansin natin ang darating na panahon, ipinaaalala naman ngayon sa atin na ang panahong iyon ay nagsisimula na. Tinawag ng Panginoon si Juan mula sa ilang upang simulan ang misyon ng paghahanda sa mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Ang Mesiyas na ipakikilala pa lamang, ngunit nasa piling na rin nila. At bilang paghahanda po natin sa ating sama-samang pagdiriwang na ito ng banal na misa, aminin po muna natin ang ating mga kasalanan at hingiin ang patawad ng Diyos. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoon. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan at maawain, sa aming pagsalubong sa iyong anak, huwag mong ipahintulot na maging hadlang ang aming mga pinagkakaabalahan. Turuan nawa kami ng kanyang karunungan upang kami ay kanyang makapiling. Kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Baruch. Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng panluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaniningan ng Diyos. Ibalabal mo ang kanyang katwiran at iputong mo sa iyong ulo ang korona ng kadakilaan ng Diyos na walang hanggan. Itatanyag ka niya sa lahat ng dako. Tatawagin kang kapayapaang bunga ng katwiran at karangalan ng pagiging makadiyos. Jerusalem, tumindig ka at umakyat sa mataas na burol. Tingnan mo ang iyong mga anak na sa isang tawag lamang ng Diyos na banal ay natitipon mula sa silangan hanggang sa kanluran. Nagagalak sila pagkat hindi sila kinalilimutan ng Diyos. Bihag silang inagaw sa iyo at kinaladkad na palayo.
Ngunit ngayoy ibinabalik sa iyong sakay sa kaluwalhatian, nawari nakaupo sa maharlikang trono. Inutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ng mga langbak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Sa utos niya ay lilitaw ang maraming mababangong punong kahoy upang liliman ang Israel. Aakayin sila ng Diyos at babalik silang masaya sa pangangalaga ng kanyang habag at katwiran at liligaya sa liwanag ng kanyang walang hanggang kaningningan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, tagalakay di kawasa. Paanong inuulan yaong mga tuyong batis. Sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha. Bayaan mo nang mag-aning, masasaya't natutuwa. Yaong mga nagsihayong, dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Ang aking mga panalangin para sa inyo ay laging puspos ng kagalakan dahil sa inyong tulong sa pagpapalaganap ng mabuting balita tungkol kay Kristo. Mula nang ito'y inyong tanggapin hanggang sa kasalukuyan. Tinitiyak ko sa inyo ang mabuting gawa na pinasimulan sa inyo ng Diyos ay kanyang lulubusin hanggang sa araw ng pagbabalik ni Kristo Jesus. Nalalaman ng Diyos na ang pananabik ko sa inyo ay kasing laki ng pagmamahal sa inyo ni Kristo Jesus. Idinadalangin ko sa Diyos na mag-ibayo ang inyong pag-ibig at masangkapan ng malinaw na pagkakilala at malawak na pagkaunawa upang mapili nyo ang pinakamahalaga sa lahat ng bagay. Sa gayon, pagdating ng araw ng pagbalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangiang kaloob sa inyo ni Kristo Jesus,
sa karangalan at kapurihan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ika-15 taon noon ng paghahari ng Emperador Tiberio, si Poncio Pilato ang gobernador ng Judea, si Herodes ang tetrarka sa Galilea, at ang kapatid naman niyang si Felipe sa lupain ng Iturea at Traconite. Si Lisanias ang tetrarka sa Abilinia. Sina Anas at Caifas naman ang mga pinakapulong saserdote noon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias. Dumating sa kanyang salita ng Diyos, kaya't nilibot niya ang mga lupain sa magkabilang panig ng Jordan at nangaral, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Wika niya. Sa gayoy natupad ang nasusulat sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sabi ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liko-liko at papatagin ang daang bako-bako. At makikita ng lahat ng tao ang pagliligtas na gagawin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Kaugalian po na kapag may bumibisita o kapag may darating na bigatin na tao o importanteng tao. Halimbawa, yan, wala naman tayong hari dito sa Pilipinas. Yan, halimbawa, presidente o gobernador, congressman o mayor, o kaya yan, kapag may importanteng okasyon dito sa ating parokya, ating obispo o yung tinatawag na papal nuncio, representative ng Pope dito sa ating bansa, may mga ipinadadalang tagapanguna upang pamahalaan ang lugar na daratnan o bibisitahin. Kung tawagin po ito ay advance party. Ang kanilang gampanin ay tingnan at siguraduhin ang kaayusan ng lugar. Alamin kung sino-sino ang mga darating na tao
alamin kung ano-ano ang darat nandoon. Magbibigay ng mga tagubilin kung ano ang mangyayari at aayusin ang magiging takbo ng programa sa pagdalaw ng importanteng tao. Ano pat ihahandang mabuti? Ang lugar, at siyempre ang mga tao maghahanda din, at ang programang magaganap sa pagdating ng mahalagang panauhin. At siyempre kapag mahalaga yung panauhin, hindi tayo magkandaugaga sa paghahanda. Ang Adbento ay panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. At nasa ikalawang linggo na tayo, no? May sindi na ang ikalawang kandila sa korona ng Adbento. Ang pinaghahandaang darating ay hindi lamang kung sinong mahalagang tao. Siya ang pinakamahalaga sa lahat. Siya ang ating Mesiyas, siya ang ating tagapagligtas. Ang Diyos na nagkatawang tao, ang ating Panginoong Jesucristo. Kung gayon, sa ikalawang linggong ito ng Adbento, ipinakikilala sa atin ang tumatayong advance party ng Panginoon, ang tagapaghanda ng daraanan ng Panginoon, ang maghahanda sa bayang kanyang daratnan. At wala pong iba, binanggit, pagkatapos, yan, yung mga naon ng mga pangalan na binanggit sa ating mabuting balita, sila yung mga bigatin, sila yung mga nasa posisyon nung panahong iyon ng paghahanda ni Juan Bautista para sa pagdating ng Panginoon. Nang panahong iyon, nasa ilang si Juan na anak ni Zacarias, tagabinyag ng ating Panginoon. Ngayon ay matutunghayan natin na ipinahayag ng tuwiran ang uri at paraan ng paghahanda na ito na hatid ni Juan Bautista. Ito'y ang panawagang pagsisihan at talikdan ang kasalanan, magbalik loob sa Diyos at ng makapagbagong buhay. Kaya nga po ang kulay ng Adbento ay kulay lila. Panahon ng pagbabalik loob sa Diyos, pagbabagong buhay. At ito yung hinihingi sa atin na naway maging bahagi ng ating ginagawang paghahandang ito. Sa ating unang pagbasa, ipinahayag ni Propeta Baruch ang mabuting balita para sa bayang Israel na nalalapit na sa kanilang paglaya. Anong sabi niya? Jerusalem, hubarin mo na ang lambong ng pagluluksa at isuot mo ang walang hanggang kaningningan ng Diyos. Ito'y nangangahulugan na magbabalik na ang mga tao pauwi sa Israel, ang bayan ng Diyos. Sila'y lalaya na sa kanilang pagkaalipin. Kaya ang sabi, iniutos ng Diyos na patagin ang matataas na bundok at walang hanggang burol at tambakan ng mga lambak upang panatag na makabalik ang bayang Israel na puspos ng kadakilaan ng Diyos. Ang pangungusap na ito ay matalinhagang pananalita na binanggit din sa mensahe ng tinig ni Juan Bautista na binanggit ngayon sa ating mabuting balita. Ang kanyang pahayag, pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos.
At sa ikalawang pagbasa naman po, ipinahayag ni San Pablo na dapat ihanda ang sarili sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng malinaw na pagkilala at malawak na pagkaunawa sa Diyos. At anong sabi ni San Pablo? Sa gayon, sa pagdating ng araw ng pagbabalik ni Kristo, matagpuan kayong malinis, walang kapintasan, at puspos ng magagandang katangian. Ang pinakamahalaga palang bagay na dapat nating ginagawa sa ating paghahanda para sa pagdating ng Panginoon ay ang pagkakaroon ng malinis na kalooban at ang pagkakaroon ng magagandang katangian ng idinudulot ay kabutihan at kabanalan. At sa mabuting balita, isinaysay ang paglitaw ni Juan Bautista. Siya ang tinutukoy sa aklat ni Propeta Isaías, ang tinig na sumisigaw sa ilang. Ang sigaw o panawagan niya, ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Tatambakan ang bawat lambak at titibagin ang bawat burol at bundok. Tutuwirin ang daang liku-liko at papatagin ang daang bako-bako. Ito ang katumbas ng panawagan ni Juan Bautista habang nililibot niya ang lupain at magkabilang panig ng Ilog Jordan sa kanyang pangangaral at sa kanyang pagbibinyag. Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at pabinyag kayo upang kayo'y patawarin ng Diyos. Mga kapatid, ang paghahandang tinutukoy pala ay ang pagbabagong buhay. Ito'y sa pamamagitan ng pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan at masasamang gawain at tunay na pagbabalik loob sa Diyos. Ito ang ipinakikita sa pagbibinyag ni Juan. Nagbibinyag siya sa Ilog Jordan upang may pamalas ang pagkaroon ng bagong buhay ng tao. Alalaong bagay nagpapahiwatig ng pagtanggap ng kapatawaran sa nagawang mga kasalanan. Ito po ang buod na mensahe ng panawagan ng paghahanda natin ngayong panahong ito ng Adbento. Sana sa tulong ng grasya ng Diyos, makatugon tayo sa panawagang ito. Ang paghahanda ay hindi sa pagkakaroon ng iba't ibang dekorasyon, Christmas decorations. Ang paghahanda ay hindi sa pagkakaroon ng marami at masasarap na pagkain at inumin. At pinapalalahanan tayo ng DOH na huwag masyadong kampante. Hanggat maaari, iwasan muna. Yan. Magiging masaya rin naman tayo kung hindi oot nandoon, sabik na tayo na magsama-sama. Pero baka hindi pa ito yung tamang panahon sapagkat may banta na naman. Sana hindi na ito makapasok. Banta ng bagong variant na virus na ito na hindi natin nakikita. Ang kailangan pala ay paghahanda, lalo't higit ng ating sarili, ng ating puso at kalooban upang maging karapat-dapat tayo sa pagtanggap sa Panginoon. Ito ang pagtuunan natin ng pansin sa panahong ito
ng Adbento. Adbento, pagdating, at sa pagdating, meron tayong gagawing paghahanda. Gamitin natin ito upang masuri natin ang ating mga sarili sa pagtutuwid sa baluktot na pamumuhay, pagtatama sa ating mga kamalian, at pagpupuno sa ating maraming mga pagkukulang. Ulitin ko po, gamitin natin ang panahong ito ng Adbento na maging tama ang ating paghahanda. Pagtutuwid ng baluktot na pamumuhay, pagtatama sa ating mga kamalian, at pagpupuno sa ating maraming mga pagkukulang. Nawa, maging handa nga tayo sa pagdating ng Panginoon. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, nang may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay nilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumaw. Nang may 3 araw na buhay na mamuli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at hukom sa nangabubuhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muling matay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ating pang-adbentong paglalakbay, lalo nating nauunawa ang kailangan ang paghahanda ng daan para sa Panginoon sa pamamagitan ng puspusang pansariling pagpapakabuti. Hilingin natin ang kanyang tulong dito habang isinasamo natin, Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Para sa simbahan at mga namumuno rito, gaya ni Juan Bautista, matagumpay nawan nilang may handa ang mga puso ng mga tao sa pagsalubong sa Panginoon sa pamamagitan ng kanilang turo at mabuting halimbawa. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay para sa lahat ng napariwaras sa kanilang buhay. Nawa, dinggin nila ang panawagan ni Juan na sila'y magsisi sa Adbentong ito at magkamit ng bunga ng tapat na pagbabalik loob. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay para sa mga nag-aakalang nakaangat sila sa iba. Nawa, maggamit nila ang kanilang talino sa pagtulong sa mahihina, alang-alang sa diwa na paglilingkod at pakiisa sa kapatid. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay para sa mga taong natangay na pagkamuhi, kapusukan at kasakiman. Nawa, alang-alang sa diwa ng Adbyento, manuntun sila ng landas tungo sa katarungan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay para sa mga may HIV/AIDS. Nawa, patuloy silang umasa kay Jesus sa kabila ng kanilang karamdaman at sila nawa ay mabigyan ng pangangalagang tulad kay Kristo ng mga tao nagmamalasakit sa kanila. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay sa mga nasa panganib na magkaroon ng HIV dahil sa kanilang uri ng pamumuhay. Mapagtanto nawa nila na ang mga utos ng Diyos ay upang sila ay pangalagaan at bigyan ng buhay na tunay na malaya at sa mga mapang-alipin. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay para sa ating lahat,
sa paghahanda natin sa pagtatapos ng taon ni San Jose, nawa mas maging porsigido tayo, purihin siya sa pamamagitan ng pagtulad sa kanyang mga katangian. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Tahimik nating ipanalangin ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, gawin mo kaming dalisay. Panginoong Hesus, tibayan mo ang aming kalooban sa paghahawa ng matuwid na daan para sa iyo. Punuin mo ang mga lambak ng aming pagkasiphayo, patagin ang mga bundok ng aming pagmamataas, at iayos ang aming baku-bakong daan. Isinasamo namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Sa paghahagi ito ng alak. Kapuri-puri ka, Diyos, sa lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Diyos, amang lumikha, naritiusap po kami ng mga makasalanan, tanggapin mo po ang pagsisi bilang handog. Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay. Sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan, naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapupunan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamat. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya kinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang may tampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. At sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y uninurin sa Sarili ay inihain bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat at tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa banal na katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kay San Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Obispo, lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinasanisang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, lalo tigit ina San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod at San Jose Marelo, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ngayon ang lakas loob. Sumasalangit ka Hinihiling po namin kami Diya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Yesu Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at huwag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, lalo tigit kapayapaan at pagkakaisa dito sa aming parokya at sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumainyo din. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siyang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapapalad kayong mga nakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen.
Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimithi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salo-salo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang makapangyarihang Diyos Ama ng bugtong na anak na naparito na noon at hinihintay nating bumalik ngayon, ay siya nawang magpabanal sa inyo, pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating, at siya rin nawang pumuspos sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patatagin nawa niya kayo sa pananampalataya, paligayahin sa pag-asa, at pakilusin sa pag-ibig na puspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manunubos ay puspusin nawa niya ng gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya'y dumating na may kadakilaang lubos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo at ingatan kasama ng inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan, mapagmahal at mawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na. Umayo kayo sa kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat at Happy Sunday.